meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. Pero ang pasaring ng senador, may pakinabang at may makukuha yung mga kongresista. Naku po, naloko na, mantakin po ninyo yan mga kababayan. Ayon dito kay Senador Villar, kaya daw minamadali ng mga ulupong nabuwaya ang impeachment laban kay VP Sara Duterte dahil may pakinabang daw dito ang mga buwaya at sa tunurin ng pananalita ni Senador Villar ang Congress lang ang meron pakinabang. Pero silang mga senador walang pakinabang, narito ang buong sinabi ni Senador Cynthia Villar. Yan ay kahit makakalap pa ng mahigit 1 milyong lagda ang mga grupong nagsusulong nito. Dumating sa amin last day of session. Bigla nilang dinecide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. May pakinabang umano ang mga kongresista kaya pinipilit na iporsige at simulan ng Senado ang paglilitis sa impeachment. Yan ang sagot ni Senador Cynthia Villar sa mga kongresista na nagsusulong na umpisahan ang paglilitis kahit pa nakareses ang Kongreso. Ayon kay Villar, walang basihan para madaliin ang mga senador dahil mismong mga kongresista inupuan ng reklamo. Out of ano yung schedule yun eh. Last day of session dinala sa amin. Bigla nilang dinecide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. But hindi nila pinadala earlier. Hindi anya pwedeng diktahan ng mga senador na itigil muna ang pangampanya para bumalik sa Senado at dinggin ang reklamo. Can the Senate President tell that to the senators? So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. I agree na it's too much to ask the senators to come back and do impeachment while they're campaigning. Yung 7 na yun. And the rest, they have relatives who are campaigning. Biruin po ninyo yan mga kababayan, inuulit-ulit pa ni Senador Villar na talagang may pakinabang itong mga walang hiya ang kakapal ng mga muks na kongresista. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But Napaulat na bukod sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint, kinakalap ngayon ang 1 milyong lagda ng People's Impeachment Movement. Ito'y para ipakita umano sa mga senador na may clamor na kumikilos na sila at mag-convene para matalakay ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Pero sabi ni Senate President Francis Escudero, gaano man karami ang pirma, hindi nito kayang amyendahan ng batas na nagsasabing hindi sila maaaring kumilos at dinggin ang reklamo kung naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Inulit ni Escudero na maaari lang mag-convene ang Senado sa isang open session, hindi anya maaring baluktutin ang batas at hindi sila magpapadikta sa sinuman na nagsusulong ng kanilang sariling interes, bias at timetable para mapapanagot ang Vice Presidente. Ali, ang apela ngayon ng mga senador sa mga grupong nananawagan ng paglilitis, hintayin na lang dahil mahigit 2 buwan na lang ang lilipas ay masisimulan na ng Senado ang pagtalakay sa Articles of Impeachment. Ali. Parang 4 na buwan yun March, April, May, June, July. Di ba? July 30 supposedly umpisahan? Ali, pero yung pagre-refer doon sa Articles of Impeachment, mangyayari yan sa June 2 kapag nagsimula na ulit yung sesyon ng mga mambabatas. Oo, so pito doon sa mga senador, abala sa pangangampanya dahil para mga re-electionist senators, hindi ba? Pero ito dito sa ibang senador, tatakbo naman sa sa Congress, hindi ba? Sa mababang kapulungan. Isa na dyan si Senator Cynthia Villar. Ayan, maliwanag pa po sa sikat ng araw ang pagmamadali sa pag-impeach kay VP Sara Duterte dahil sa may pakinabang umano ang Congress at ang kawawa dito ang taong bayan at sa iba pang mga balita, Attorney Trixie Angeles. Nagsalita na kung bakit nila kinasuhan si Congressman Barbero. Naku po, yari na dito si Barbero. Sure, kung hindi naririnig na namin from no less than the President, the Secretary, the Press Secretary, sa press officer, naririnig namin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco-vlogger, pogo-vlogger, fake news, ay umaabot, ano yung pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan
dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dine-demonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon ito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay Dr. Lorraine Badoy.